Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Curb separators nga nakadisgrasya sa mga rider sa may Osmeña Boulevard ipatangtang sa LGU. Riding in tandem nga nang labni og kwintas nga mobalor sa 120,000 pesos na dakpan. NBI 7 ni pahimangno nga susihon ang makachat online aron di mabiktima sa love scam. Og na po katiil nga sawa na rescue sa Mandawi City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Gimanduan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang tagduma sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT nga tangtangon ang mga barrier sa bus lane sa Osmeña Boulevard human sa sunod-sunod nga mga aksidente sa mga motorsiklo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang sitwasyon sa Osmeña Boulevard niadtong alas 6 pasado sa Lunes, din makita ang pipila ka mga sakyanan nga nangagi. Apil na kining motorista nga nagsunod sa puti nga pick-up apan didto siya misubay sa mga barrier. Hinungdan sa iyang pagkadisgrasya, hapit pa kini maigo sa miaging sakyanan. Luwas rin noon ang mga motorista nga aksidente tungod sa barrier. Pipila lang kini sa mga sunod-sunod nga aksidente nahitabo sa kalsada human masabod sa bus lane barrier sa CBRT. Sa ocular inspection nilang Mayor Raymond Alvin Garcia ug ni Engineer Norvin Imbong, ang CBRT manager, kaninang buntag makita ang namugnang peligro sa barrier sa mga motorista. Subay nini, gipatangtang sa mayor ang mga barrier sulod sa 48 oras apan ibalik lang usab kini kung aduna na mga bus nga mamasayro agi sa bus lane. So I have already directed the Cebu Bus Rapid Transit contractor to remove all of these barriers in the next 48 hours. They will, according to them, they will start today. For the meantime, layo-layo pa po ang operation kay siyempre partial operation na may package 2, no? Yeah, muna nga i-request ni Mayor na ato sa pano. Dili na sa iba ang tanong na sa. Una na ibadayag ni Imbong nga target nilang mahuman ang CBRT project Phase 1 sa sunod buwan. Apan, giproseso pa ang pamaagi sa pagkuha og bus nga mo-operate sa CBRT. Nasayran nga adunay 1 billion pesos nga pundo ang Phase 1 sa CBRT. Lahi pa ang Phase 2 ug ang Phase 3. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subay sa mong balita, pipila ka oras human sa direktiba sa Cebu City LGU, daling gisugdan ang pagtangtang sa mga road barriers. Nasayran sa Balitang Bisdak nga anam-anam na nga gipangkuha ang road separators nga gipangbutang sa karsada sa Osmeña Boulevard sa kontraktor. Ang separator nga parte sa Cebu Bus Rapid Transit gikatakdang ibalik ra gihapon kung mahimong operational na ang CBRT. Duha ka riding in tandem nga nang labdi ug alahas sa tubangan sa police outpost nadakpan sa kapulisan sa Barangay Talamban, Dakbayan sa Subo. Sila ang unang nasampulan sa 30 ka mga police outpost nga gipakatap sa tibok Dakbayan sa Subo. Ang live report ni Alan Domingo. Lan? May dili lang kutob sa police visibility kundi apil na ang pag-reach out sa kapulisan ngadto sa katawhan ang ilahang gipalig-on aron paspas ang pagresolbar sa krimen. Sama lang sa nahitabong pagkasikop sa duha ka mga suspitsa ng snatcher kagahapon sa Barangay Talamban. Kini ang bidyong kuha ni Lance Dagwayan sa operasyon sa Talamban Police Station diin nadakpa nila ang riding in tandem nga giingong ng labni og kwintas sa usa ka senior citizen. Unang nasikop ang 39 anyos nga si Jackson Angot Corpus, taga Zamboanga, ug dayon ang iyahang angkas nga si James Cristopa Carpio, 28 anyos. Nakuha nila ang kwintas sa biktima nga nagkantidad og 120,000 pesos. Apan tungod kay haduol ra sa police outpost ang crime scene, dali raw usab silang nadakpan og nabawi gikan kanila ang alahas apan wa na ang pendant nga posibleng gilabay sa mga suspek. Milimod sila nga sila ang nanglabni dihang nahinabi sa RTV Balitang Bisdak apan sa samang higayon nangayo sila og pasaylo sa biktima og mihangyo nga hatagan og second chance nga magbag-o
Na-recover usab kanila ang motor nga gigamit sa krimen. Ma'am, sa iluha mi ma'am. Tabo na ni anak ma'am. Maluoy pa muna mo. Ang tao, namin kausaban ma'am. Ang bago. So, bungay kag pasaylo Sa iluha ni ma'am, sir. Kami man gilang ikuan ma'am di. Ano may mahimo anak. Sa iluwa lang may kami naman yun mo yung lakonan, kaya sagdili kami. Gawa sa snatching, nakabangga usab og laing babae ang droha dihang misuway sa pag-ikyas. Gidayeg ni Police Colonel Enrico Figueroa ang masakop sa Talamban Police Station, human masikop dayon ang masuspek. Gihulagway niya nga dako og natabang ang police outpost nga gibutang sa strategic area sa Cebu City. Usa lang ni sa mokapin 30 ka mga police outpost nga gipangmontar palibot diri sa dakbayan sa Sugbo. Tumong nini mao nga mapugnan ang posible pang mga krimen nga mahitabo og dali usab nga pagresponde sa atong kapulisan sa mga panghitabo sa dakbayan. Duha ka mga pulis ang gidestino sa matag police outpost diin magpuli-puli sanglit 24/7 ang operasyon ini. Adunay blinker nga makita sa mga tao aron daling matultulan og sa samang higayon makapahadlok sa mga kriminal og aduna usay megaphone. Upon assumption of our Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo Mararan, the deployment of police outposts in critical points of Region 7, and now in our Cebu City, we have identified the critical points. Ang police outpost kabahin sa inisyatiba sa bagong opisyal sa CCPO o sa Police Regional Office 7 sa pagpakig-alayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. And the concept of this is nilalapit na natin ang kapulisan natin sa ating mga kababayan. The police service is already in the street. Ang gagawin ng ating mga kababayan ay pupuntahan lang sila doon, and the police officer there are ready to respond sa kanilang mga needs. Samtang ipahibaw sa opisyal nga ipagawas nila ang 90% sa mga pulis panahon sa peak hours kinsa motabang usab sa pagpasayon sa dagan sa trapiko. Magyauhag sa kadakuan Cebu City Police Office nga dili na kinahanglang moadto pa sila dito sa buhatan sa mga police station, kundi pwede na silang moderitso dito sa mga police outpost aron mas paspas ang pagresolbar sa krimen nga mahitabo diri sa Cebu City. May. Tahang salamat, Alan Domingo. Gipadakop sa 64 anyos nga inahan ang iyang 35 anyos nga anak. Human magbinasto sa iyang atubangan samtang anaa sila sa sulod sa ilang panimay pasado alas 6 kagabi. Giingong giduaan sa iyang anak ang iyang kinataw atubangan sa iyang inahan. Nangayo og tabang sa iyang mga silingan ang inahan o gipadakop ang anak pinaagi sa citizen's arrest unya gitugyan ngadto sa kapulisan. Gimakak sa sospek ang pasangil sa kaugalingon niyang inahan. Gikatakdang pasakaan sa tukmang reklamo ang sospek. So, ano man yung gipadako po sa mama? Sa mga rason sa mama? Wala siya nito bang ako? Ako mga madyaman. Ni barato og jutay ang presyo sa bugas nga gibaligya sa kamerkaduhan sa Mandaue City. Labing dakong pagkunhod sa presyo nga natala karong bag-o ang presyo sa mais. Ang report ni Nico Sereno. Gikan sa piso ngadto sa tag 2 pesos kada kilo. Kini ang natala nga pagmenos sa presyo sa gibaligya nga bugas humay sa merkado sa Mandaue. Matod sa mga nagnegosyo, sugod kini ni atong miaging simana. Gikan sa ilang mga suppliers, mius-us ang sinakong presyo sa ilang kuhang bugas humay, maong ni pamenos na sab sila sa presyo sa kinilo. Pag last month, katong pagdiri kayo, taas pa man to. Karon ni minus na gid siya. Diin man gikan ang pagmenos ma'am sa inyo? Gikan sa among supplier. Kung unsay among kuan sa supplier, mao sa di amo sang iubos. Sa usa ka tindahan, ang labing dakong pag-ubos sa presyo, moabot sa 5 pesos ang pagmenos alang sa broken nga variety. Mapalit ang broken rice sa tag 43 pesos kada kilo. Ang bag-ong ani nga klase, 45 pesos ang kilo. Sukad last week, dito ko nagsugod ang ato ang pagmenos sa bugas sa presyo prebuyag. Grasyahan ta og mga bugas nga nidayo, dito ginagsugod. Sa mga bugas humay, labing barato nga klase nga mapalit karon sa merkado, tag 40 pesos kada kilo nga broken local rice. Samtang kun labing barato nga kanon ang hisgutan, matod sa mga nagnegosyo,
mas maayo sab kunong masuwayan ang mais nga numero 14 ug 16. Ni menos sab ang presyo ni ini. Tag 35, 36 ug 37 pesos na kada kilo depende sa klase. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapin sa 30 ka mga poster sa mga magpapili sa pagkasenador o mga party list ang gibaklas o natangtang sa Comelec Talisay City ug nagkadiyang ahensya sa gobyerno sa dakbayan kagahapon sa hapon. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. 4 ka oras silang mipahigayon sa Oplan Baklas gahapon nga nagsugod sa launa sa hapon. Daplin sa daan sa Cebu South Coastal Road. Sagad sa natangtang sa Comelec, gibitay sa mga postes sa kuryente, sa punuan sa kahoy ug sa mga taytayan. Nga mao'y daan nang gipahibaw sa Comelec nga mga gidili nga butangan sa mga campaign materials. Gipanguluhan ng Oplan Baklas sa Talisay City ni Attorney Richley Consulta, Election Officer sa Talisay City, ug ubang kawani sa Comelec. Lakip na usab ang anaan ni tambong sa mga Oplan Baklas si Attorney Marshall Sarno ang Provincial Election Supervisor. Miuban usab ang mga kawani sa Action Agad Team, Bureau of Fire sa Talisay City ug ang Talisay City Police alang sa seguridad. Gihimo ang unang hugna sa Oplan Baklas gahapon atol sa pagsugod sa campaign period sa mga national candidates. I would suggest nga makuha mo diri og listahan sa ato ang mga asa ang posting area nato para dili siya matangtang ug masayang inyong mga poster, campaign poster. Samtang moabot sa 155,392 ka mga botante ang natala sa Talisay City Comelec nga gipaabot nga mobutar sa maabot nga Mayo 12 national ug local elections. Nanay final list and then waiting lang pud mi sa PCBL sa Manila ang mohimo ana. Pero ang actual namo karon is 155,000. Nay manual cross out na to nga mga 300 ka pin. Unsay mga cases aning sa 300 plus? Mga transfer. Ang patay ani wala pa siya na-appeal. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Tag-usa ka libo ka pesos nga financial assistance ubos sa AIX kon Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa DSWD, giapod-apod ngadto sa dulan 3,000 ka mga sakop sa urban poor groups sa Lapu-Lapu City. Ani ang report. Sa yuganihang buntag, midagsa sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City ang mga miyembro sa mga urban poor groups sa nagkadaihang barangay. Bit-bit nila ang Certificate of Residency gikan sa ilang barangay ug photocopy sa ilang valid ID nga mo'y rekisito aron makaklaim sila sa financial assistance gikan sa DSWD. Matod ni Attorney Apple Joy Collados, Chief of Staff sa Lapu-Lapu City Loan District Office, nga dulan sa 3,000 ka mga miyembro sa urban poor groups ang makadawat og tag-1,000 ka pesos nga financial assistance ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa DSWD. Is payout ni for financial assistance under the AIX program, under sa funds ni Kong. Actually, kani nga budget is spillover ni siya since from last year. So kani siya dapat gi-payout ni siya last year but tungod kay nakat-offan ta last year so karon gi-continue ni DSWD. Usa sa mga milinya, ang 33 anyos nga si Jenaline Tuyor, miyembro sa Kasia Urban Bangkal Homeowners Association Incorporated. Mato ni Jenaline, nagkugi siya pagkuha og mga rekisito kay dakong ikatabang kanila ang financial assistance. Ilabi na kay siya lang ang nagtrabaho aron ikasuporta sa duha nila ka mga anak kay way trabaho ang iyang bana. Nakadungog siya nga tag 3,000 pesos ang ilang madawat nga ayuda apan di siya makasiguro ni ini kay matod niya wa man sila pahibaw sa insaktong kantidad nga ilang madawat. Hinuon iyang gibutyag nga nagkasinabot na sila sa ilang asosasyon nga kaltasan og tag 500 pesos ang madawat nilang financial assistance. Kinibisan pa man kung 1,000 ka pesos lang ang iyang nadawat. Okay raman sad ma'am kay magdepende raman sa mga urban kung sa mong kasabutan. Kay para mo ganito na sa mga asosasyon na mo na kung pila na lang ang amuha masobra mo yamuha. Gipasabot ni Attorney Collados nga gipahibaw nilang daan ang mga urban poor groups nga tag 1,000 ka pesos ang madawat nilang financial assistance ug dili tag 3,000.
Minimum 1,000 niya, maximum 10,000 kung cash. Pero kung dili cash mo, kung beyond 10,000, dili na cash ang ihatag ni DSWD. Mo vary gyud ang amount sa AX. Wala gyud giingon si AX guidelines nga dapat kani ang dapat kani lang imong ihatag ana. Wala muluwat og pamahayag ang mga taga DSWD nga nangu sa pagpangapod-apod sa financial assistance. Usa ang AIC sa mga programa sa DSWD nga nakakuha og exemption gikan sa COMELEC sa election ban. Hinuon atol sa distribution sa financial assistance ganihang buntag, way mga local officials nga mitambong ug wala usay gipangbutang nga mga tarpaulin nga nagpatik sa ilang mga pangan ug mga hulagway. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Makigtigom ang Talisay City Police sa mga tagduma sa mga motel, hotel ug resort aron pasidan-an ang mga minor de edad nga musud sa ilang mga establishmento atol sa Valentine's Day. Ang report ni Femari Dumabo. Gawa sa roving police sa naglain-laing dapit sa dakbayan sa Talisay atol sa Valentine's Day. Siguro nusab sa kapulisan nga way mga minor de edad nga maabusuhan atol ning adlaw. Subay niini makigalay ng Talisay City Police sa mga tagduma sa motel, hotel ug resort nga nahimutang sa dakbayan. Existing palang ordinance as regards sa parental obligation, protection of the rights of the children, particularly ang mga minors na magsulod yan sa mga motel-motel. No? Alam nyo naman, pag Valentine's Day, mainit yung dugo ng ating mga kabataan. So mga parents natin ay monitor natin yung mga anak natin. Awag di paguyod nga unta sa ulugon ang adlaw sa gugma sa mas makahuluganong paagi uban ang pamilya. Laing awag niya sa publiko nga dili angayang mukumpiyansa sa mga dapit nga dasukan sa mga tao bisan kuda naa ang kapulisan. Higpit usab ang pagpatuman sa curfew sa mga minor de edad. In-implement pa rin natin yung bakal sita. May bakal sita tayo and tinitignan natin yung mga business establishment na may inuman, mga particularly sa mga inuman. I-verify natin kung may mga minors. Kakaroon din tayo ng rekolida, no? Awareness campaign po sa mga gagawin po ng ating mga kababayan not to attract po yung mga would-be offender, no? Huwag nating bigyan sila ng chance na magkaroon ng opportunity para isagawa po nila yung kanilang masamang hangarin. Samtang pahimangno usab sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office kun NBI Sevro sa publiko nga mag-amping sa pagpangita og hinigugma diha sa online kay posibleng musiaw na usabang love scam ug uban pang online nga scam. Mato ni NBI Sevro Director Attorney Renan Agustos Oliva nga sa miaging tuig unom ka mga kaso sa love scam ang ilang naronda og napasakaad og mga kaso. Tulo ka mga suspitsado na sikop sa managlaing lugar sa Mindanao ug sa Luzon. Sagad sa mga biktima, 50 anyos pataas. Mga langyaw ug mga Pinoy ang gitumbok nga nalambigit sa love scam. Anao say kaso sa identity theft, diin ang mga suspitsado manguha og hulagway sa mga celebrity o uban pang iladong personalidad aron mo ay gamiton sa pagpangilad. Matod sa NBI 7, usa sa timailhan sa love scam kun ang nakigila-ila kanimo mangayo na og salapi. You come to the NBI and the PRO 7 kay both offices na ay cybercrime units. Makatabang ang NBI, makatabang ang Police Regional Office. There are other scams that ang gitawag identity theft. Gamiton ang identity nimo as a known public figure like Super Lloyd, Elado, niya mo solicit sa mga victims. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dakong bitin nakuha sa usa ka factory sa Barangay Umapad, Mandawi City ug gi-turnover ngadto sa barangay hall. Apan naukay kadali ang mga staff pag secure sa mong bitin nga gihulagway nilang isog. Ang report ni Nico Sereno. Mandingan nila ba ate? Dalam mamahit nila yun. Naukay ang mga personnel sa Umapad Barangay Hall sa ilang pag-secure ni ining dakong sawa nga gi-turnover ngadto kanila. Babantayan nga daw agresibo pa kini maong nagpinaspasay ang mga empleyado aron mahipos dayon. Net pangkuha og mga stray dogs sa mga ilang gigamit aron mahipos ang bitin.
Gibanabanang may gitason nga moabot sa 10 feet o gibug-aton nga moabot sa 20 kilos. Nakit-an kini kagabi sa usa ka kompanya kundi gi-rescue sa mga empleyado dayon gitugyan sab sa barangay hall. Apan kagabi nakugang ang nag-duty nga mga tanod kay giingong nakabuhi sab kini. Maayo na lang nga ilarang nadakpan. Doon na po datong mga previous mga bitin nga nadakpan. Doon ra. Balay ni Kompanya mga noodles ana. sila ni dako Oh, mga trabante. Kay niagi man daw na sa ilaha ba niya hinay og lihok. Wa ka na kuyawan. Wala. Wala ra. Di na po hadlok. Alam madlog hindi matmadlog bitin. Adi ka madok. Hindi. Nga naman. Hindi madlog kasi hindi mo maak. Ano mo mag-isog? Idogan ba? Dagan mo to kasi abin nila gigiktan na wa madigiktan day. Nakig-coordinate na ang kapitan sa taga Mandaue Senro aron matugyan ang maong bitin. Auhag ni Cap Cortez sa mga tao kung dunay makit-an nga sawa sa ilang palibot. Dili lang nato patyon. Namo gunay kuan kanang kinabuhi. O kanang ato lang kung asa siya padulong, kung madakpan. Pero kung makaikyas ng siya, hindi lang mga labot kung dili po sila mapampiit, ma-pressure ba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Miabot sa tunga sa milyon ka pesos ang danyo sa sunog nga milamoy sa usa ka panimay sa Purok 7, Sitio Katikan, Barangay Tapol sa Dakbayan sa Talisay kagahapon. Nadawat sa kabumberuhan ang alarma alas 10:32 sa buntag. Apan sa pag-abot sa kabumberuhan, naugdaw na ang konkretong panimay nga iya ni Natividad Culina. Matud ni FO2 Mardi II Oxtero, investigador sa Talisay City Fire Station nga hingpit nga napaong ang kayo pagka alas 10:55 sa buntag. Usa sa mga bukirang barangay sa Talisay City ang Barangay Tapol. Wala may nakalas o nasamdan sa mong sunog apan ang danyos niini niabot sa 504,000 pesos. Padayon pa ang investigasyon sa kabumberuhan sa hinungdan sa sunog. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapin sa 20 milyones pesos ang balor sa gidiling drogas nga nasakmit sa managlahing buy-bust operation nga gipahigayon sa PDEA 7 ug sa Mandaue City Police. Ani ang report. Maabot sa 2 ka kilo sa giruang shabu ang nasakmit sa buy-bust operation nga gipahigayon sa masakop sa PDEA 7 Naval Forces Central, Regional Police Drug Enforcement Unit, Cebu City Police Station 10 o PNP Drug Enforcement Group sa Sitio Kamanggahan, Barangay Labangon, alauna 35 Pebrero 12 sa kadlawon. Gibanabanang mo kantidad kini og 13.6 million pesos. Nasakmit usab ang buy-bust money, packaging material, usa ka cellphone ug usa ka motorsiklo. Samtang nasikop usab sa buy-bust operation ang 23 anyos nga gilang high-value individual sa masakop sa City Intelligence Unit sa City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office. Alas 2 kadlawon sa niaging Martes, Pebrero 11. Gila ang dinakpan nga alias Bijang Ulitao, taga Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Nasakmit atol sa buy-bust operation sa Sitio Mahusay, Barangay Subang Dako, Mandaue City ang usa ka kilo sa iruang shabu nga nagkantidad og 6.8 million pesos. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka sa mga otoridad patok kanila. Kauban si Clarence Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Malampuson ug mabulukon ang pagpahigayon sa Silig Festival sa Barangay Paknaan, Mandaue City ni adtong Domingo. Atol sa kasaulugan sa ilang piyesta kang Señor Santo Niño, gihimo sab nila ang festival nga naghatag og pag-ila sa panginabuhian sa mga residente sa maong lugar nga mao ang paghimo og silhig. Pasigarbo nila ang kalidad niini nga mausab kini ang gi-incorporate nila sa ilang dance presentations, ang pagnegosyo ug paggamit sa silhig sa matag adlaw. Grand champion sa Ritual Showdown ang Cluster 7, samtang ang Cluster 1, Cultural Troupe ang mikampiyon sa street dancing.
Nagnegatibo sa surprise drug test ang tanang 42 ka mga opisyal ug kawani sa barangay Panganan, Lapu-Lapu City atol sa gipahigayong random surprise drug test. Kagahapon sa hapon, Pebrero 11, gibisita sa mga personnel sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP ang naasoing Island Barangay aron masusi kung napabilin pa ba gihapon niini ang status isip drug-cleared barangay. Nalakip ang barangay Panganan sa 14 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City nga gideklarar sa Regional Oversight Committee nga drug-cleared. Even if drug-cleared na ta, di lang yapong tamo kumpiyansa. Padayon sa ang ato ang pagpaningkamot, alon ang atong barangay, luwas. Sa Bigas Bahin, gidasig usab ni Lapu-Lapu City Acting Tourism Officer Gary Lau ang mga opisyal o kawani sa barangay Panganan sa paghimo og produkto o potahe nga mamahimong mapasigarbo sa barangay at ulunya sa kadaugan sa Mactan Food Festival karong Abril. Kapin sa 200,000 pesos ang balor sa gituang illegal nga drogas nga nasakmit sa PDEA ug sa kapulisan sa tulo ka managlahing bypass operations sa miaging Biyernes ug Sabado. Sa miaging Biyernes pasado alas 7 sa gabi, nasikop ato sa joint bypass operation sa mga sakop sa PDEA Cebu Provincial Office ug sa Cebu City Police Station 4 ang tulo ka mga tawo nga nanambigit sa illegal drugs sa sulod sa usa ka drug den sa Sitio Lubi, Barangay Los, Dakbayan sa Sugbo. Nasakmitan sila alias Raul, 63 anyos, cook ug drug den maintainer uban sa iyang 42 anyos nga kapuyo nga si alias Anisita nga gingong kawani sa drug den ug ang igsuon nining si alias Arnulfo, 66 anyos. Motimbang sa 11.65 grams nga mobalor sa 79,200 pesos ug bypass money nga mobalor sa 200 pesos. Samtang pasado alas 7 sa gabi, gihapon sa milabang Biyernes, nasikop usab atol sa joint operation sa PDEA Bohol Provincial Police, Calapi Municipal Police Station, PNP Bohol Maritime Police ug PNP Drug Enforcement Group si alias Noel, 56 anyos, mekaniko gingong drug den maintainer ug si alias Ervin, 26 anyos, drug den visitor ug si alias Noel, 26 anyos ug way trabaho. Nasakmit gikan kanila ang 11 gramos sa gidudahang shabu nga mobalor sa 74,800 pesos. Sa miaging Sabado usab pasado launa sa hapon atol sa joint bypass operation sa mga sakop sa PDEA 7, PNP Drug Enforcement Group ug sa Cebu City Police Station 7, nasikop si alias Tio, 25 anyos, usa ka drug den maintainer ug usa ka call center agent. Ug sila alias Alan, 38 anyos, construction worker ug alias Rodelio, 40 anyos, usa ka fire volunteer nga mibisita sa gingong drug den. Nasakmit ang 11 gramo sa shabu nga mobalor sa 74,800 pesos. Kasong kalapasan batok sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Gimanduan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang kapulisan nga pahugtan ang seguridad sa dakbayan tungod sa pagsiaw karon sa kriminalidad diin matud niya konektado sa illegal nga drogas. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Mibisita sa Cebu City Police Office si Mayor Raymond Alvin Garcia kinsa gisugat ni Colonel Enrico Figueroa o sa mga station chiefs. Sa iyang hamubong pamahayag, gipasaligan niya ang kapulisan sa dakbayan nga ihatag ang 101% nga suporta sa CCPO. What we can really do is just deterrent through police visibility and of course high morale of our Philippine National Police. And then most importantly, kung naamagi mahitabo, di na tumapughan. Sa tigom nakisayod ang mayor sa maragunang panghitabo sa dakbayan o sa mga laka nga ilang himo aron mapabilin ang kahapsay ug kalinaw. Kini subay sa sunod-sunod nga krimen nga nahitabo sa dakbayan nga gihulagway nga 90% na gumikan sa illegal nga dugas. Gimanduan sa mayor ang CCPO nga pahugtan pa ang police visibility aron kapugngan ang kriminalidad. Samtang gihangop ni Police Colonel Enrico Figueroa ang suporta sa dakbayan ngadto kanila ilabi na sa pagpalambo pa sa ilang mobility nga maggamit sa ilang operasyon. Misaad ang City Hall nga mohatag og dugang sakyanan aron mas paspas makaresponde ang kapulisan sa mga alarma. All the support will not be done in vain. No? We will make sure that all the sources
na ibibigay ng ating City Mayor ay gagamitin natin sa peace and order and enforcement of our city ordinances. We will boost our police presence in the street. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nahimong init ang championships sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament sa Subic Bay Freeport Zone. Ang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Uban sa cheering sa crowd, nakaluhod uban sa pagtuo sa ilang luha, ang Letran Lady Knights duo nga sila Gia Makilang ug Lara Silva. Kini nahitabo human malangkat ang kampyonato sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament Women's Division nga gipaygayon sa Subic Bay Freeport Zone. Ilang gipukan sa championship game ang Lyceum Lady Pirates 2-1. Makasisayano ng kadaugan sa Letran tungod kay naka-3-peat sila o tulo ka sunod-sunod nga season nga nalangkat nila ang kampyonato. Mahirap talaga siya, as in natatalo po kami, pero yung sabi lang po ng coach namin is magtiwala lang po kami sa teammates namin and kung ano po yung bibigay nila, yun lang. Napili nga most valuable player si Gia Makilang nga siya usab ang MVP sa miaging season. Napipressure po talaga ako sa mga expectation ng mga kasama namin. Hindi man ito luck lang na nanalo kami, pinaghirapan talaga namin. Samtang sa men's division usab adunay midaog nga bagong kampyon. Gikan sa rank 7 last season, karon nahimong kampyon sa season 100, ang EAC Generals. Gitapos nilang duwa sa 2-0 batok sa Binil Blazers. Managsamang rookie ang ilang mga players nga sila John Ruther Abor nga gila isip MVP ug Paul Justin Sai nga siya usab ang napiling Rookie of the Year sa men's division. Sa totoo lang po, super hirap po talaga. But as our coach said, wala naman po expectation sa amin since bago lang po kaming tandem, rookie po kami ngayon sa Suns. So ayun lang po yung pinanghawakan namin na no expectation, just enjoy the game lang po every good. Ginawa lang po naming inspiration yung last season na nangyari po sa team namin. And ginawa po namin yun para po iangat po yung team namin. Sa juniors division, midaog usab ang Arellano Braves human pildiha ang defending champion nga EAC Brigadiers 2-1. Nakauna sa set ang panagpari sa magsuong sila Aljan ug James Apdian sa EAC. Ang binaon lang po talaga namin laban sa EAC is tapang, lakas ng loob, sigad at tiwala po sa sarili. Gitunol usab ang MVP honors kang Robles. Alam naman po namin sa sarili namin na kayang-kaya namin. Nagtitiwala po kami sa isa't isa. This season is really unpredictable. We have new champions sa juniors, seniors. And of course, sa women's, very competitive almost. Ganda ng laban. The team's really prepared for this 100 season of the NCAA. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad ng pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.